Ano ang pinakamahusay na paraan para mag-ebanghelyo sa isang nasa kulto o huwad na relihiyon? Ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin para sa mga nasasangkot sa mga kulto o huwad na relihiyon ay ipagdasal sila. Kailangan nating manalangin na baguhin ng Diyos ang kanilang mga puso at buksan ang kanilang mga mata sa katotohanan. 2 Korinto 4:4. Kailangan nating manalangin na kumbinsihin sila ng Diyos sa kanilang pangangailangan para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Juan 3:16. Kung walang kapangyarihan ng Diyos at pananalig sa banal na Espiritu, hindi tayo magtatagumpay sa pagkumbinsi sa sinuman sa katotohanan. Juan 16:7-11. Kailangan din natin mamuhay ng maka-Diyos na buhay Kristiyano upang makita ng mga nakakulong sa mga kulto at relihiyon ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa ating sariling buhay. 1 Pedro 3:1-2. Kailangan nating manalangin para sa karunungan, kung paano natin sila mapaglilingkuran sa makapangyarihang paraan. Santiago 1:5. Pagkatapos ng lahat ng ito, dapat tayong maging matapang sa ating aktual na pagbabahagi ng Ebanghelyo. Dapat nating ipahayag ang mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo. Roma 10:9-10. Kailangan natin laging maging handa na ipagtanggol ang ating pananampalataya. 1 Pedro 3:15. Ngunit dapat natin gawin ito ng may kahinahunan at paggalang. Maaari nating ipahayag ang doktrina ng tama, manalo sa digmaan ng mga salita, at hadlangan ang kataasang uri ng isang saloobin ng galit. Sa huli, dapat nating iwanan ang kaligtasan sa mga taong ating sinasaksihan para sa Diyos. Ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos ang nagliligtas sa mga tao, hindi ang ating mga pagsisikap. Bagaman mabuti at matalinong maging handa na magbigay ng masiglang pagtatanggol at magkaroon ng kaalaman sa mga maling paniniwala, alinman sa mga bagay na ito ay hindi magreresulta sa pagbabagong loob ng mga naiipit sa mga kasinungalingan ng mga kulto at huwad na relihiyon. Ang pinakamahusay na magagawa natin ay manalangin para sa kanila, magpatotoo sa kanila, at mamuhay ng Kristiyano sa harap nila. Nagtitiwala na gagawin ng banal na Espiritu ang gawain ng paglapit, pagkumbinsi at pagbabalik loob.